beloved Boss Mike Cervera. Kasi tayo, kapag tinanong tayo, ano ang pinaglalaban mo, bakit sinusuportahan mo si Pangulong Bongbong Marcos? Maraming bagay. Unang-una, bumibilib ako sa kanyang pamamahala sa pagpapanagot ng mga may sala, katulad nila Digong, nila Kibuloy, sila Bong Revilla, Atong Ang, naniminsan mga kababayan ko, itong si Atong Ang, wala po talagang nakakanti dyan. Di ba? At ngayon nga, mga kababayan ko, yan ang ating tatalakay sapagkat talagang pinaghahanap na. Oo, mga kababayan. Sinusuyod na po ang buong Pilipinas para matagpuan itong si Atong Ang na siyang mga kababayan hindi pa nakontento sa kanyang kayamanan at ngayon inaakusahan ng pagpatay siya. Napakaraming mga sabungero. Nakuha nyo? Wala na hong pagkakaiba kay Digunyo. Nagmana yata na si Atong Ang kay Digunyo. Ay sa bagay, mga kababayan ko, magtropa Di ba? Pag magtropa, mga kababayan, ganon. Eto na nga ngayon, mga kababayan ko, pasok! Kanyan 3 pulis pa ang naaresto sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ito, pakinggan natin ulit. Makinig. Lahat daw susuyuri para lang maaresto ang most wanted at priority target ng PNP na si Atong Ang. Yan. Sa gitna niya, 3 pulis pa ang naaresto sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Yan. Nasisibak na rin ang isa pang sangkot dyan na dating hepe ng CIDG. Kita nyo, ganun ka-powerful po si Atong Ang. Yung mga alagad ng batas, parang pelikula lang. Nasusuhulan at nagiging kakutsaba ng sindikato yan. Diba? Walang pinagkaiba, mga kababayan ko, sa mga napapanood natin sa mga pelikula. Yung mga pulis, under the table, tumatanggap yan. Yung mga sindikato, yung mga masasamang mga tao, yung mga makapangyarihan na katulad nitong si Atong Angyo, mga kababayan ko, ganito ang lakad. Lahat kayang bilhin. Antindi, no, mga kababayan ko, no? Nabibili lahat Diba? Ganyan yung mga pelikula na pinalabas kay El Chapo. Mga kababayan, gano'n di ba? Nandiyan na si Joseph Machete, late ka na. Ay, nako. Eto na, mga kababayan ko. Tuloy! Ay, napalitang yan si Brian Castillo. Kayo ay aming inaaresto sa salang kidnapping with homicide. Kayo ay magkakapang manahimik o magsawalang ubo. Binasahan ng Miranda rights ang 3 pulis na ito bago sila arestuhin. Nahaharap sila sa 6 counts ng kidnapping with homicide na nilabas ng Lipas City RTC Branch 13 dahil sa mga nawawalang sabungero. Matagal na silang nasa restrictive custody ng PNP sa Camp Crame. Tinutugis na rin ng isa pang dating pulis na si Henry Sasaluya na kabilang din sa mga pinaka-aresto. Bago yan, una na niyang sinabi sa News 5 na handa naman siyang sumuko. Patuloy din hinahanap ang most wanted na si Atong Ang. Pinuntahan ng mga pulis ang magkahiwalay na farm sa Sinaloan at Magdalena sa Laguna. Nilugad na ang bawat sulok pero hindi siya nakita. Wala rin siya sa farm na pagmamay-ari umano ng kapatid niya sa Mabitak, Laguna. Pinag-aaralan naman na ang posibleng pagkuha ng search warrant para makuha ang mga baril ni Ang kung hindi siya isusuko. Kasunod yan ang pagkansela ng PNP sa kanyang lisensya para humawak ng firearms. Priority target siya. I assure you, lahat ng mga pwede niyang pagtaguan ay pinupuntahan po natin. Kaugnay pa rin ang kaso, pinasisibak na sa serbisyo ng NAPOLCO ang dating CIDG chief na si Police Brigadier General Romeo Macapas. Naku, Diyos ko po, eto na. Kita nyo mga kababayan ko, pati General sangkot mga kababayan ko, pati General sangkot Napatunayan daw sa investigasyon ng ahensya Na? na nagkasala siya ng grave misconduct at conduct unbecoming. Kasalukuyang Regional Director
ng Police Regional Office 12 o SOC Sergeant si Macapas. Nako. Isinailalim siya sa 90-day preventive suspension noong August 2025. Sa parehong buwan din pinaratangan si Macapas ng kapatid ni Julie Dondon Patidongan na si Alakim ng pakikipagsabwat sa ilang pulis na sangkot sa kaso. Nako. He unlawfully seized and retained the cell phones of Ella Kim and Jose Patidongan during the Cambodia rescue mission without legal basis. He altered and deleted messages from the confiscated cell phones and concealed or caused the loss of SD cards. Ipapadala pa ng NAPOLCON sa Pangulo ang rekomendasyon nitong sibakin si Macapas. Nako. Kailangan kasi ng approval o direktiba mula kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagsibak sa kanya dahil siya ay presidential appointee. Nako. Bukod kay Macapas, 11 pulis pa na sangkot sa kaso. Ang dami mga kababayan, oh. Oh, pati Colonel Ryan J. Eliab Orapa, Mark Philip Simborio Almedelia. So ngayon mga kababayan ko, simplihan na lang natin, no, napakarami nang nadadamay dito. Oo. Sa issue nga ni ni Atong Ang, mga kababayan ko. Alam nyo ba, mga kababayan, na maraming mga ari-arian yan ng mga nasa sulok-sulok ng Pilipinas. Oo. Isa na nga dyan yung napuntahan ko mga kababayan, diyan po sa may Sambales. Oo. Ewan ko sino taga Sambales dito, no? Meron siyang ari-arian dyan, merong rest house si Atong Ang dyan, na kung tawagin mga kababayan, White House. White House! Oo. Kasi meron hong malaking resort dyan, oo, na ang nagmamay-ari, nanalo yata sa Lotto sa Amerika. Oo, ang ganda ho ng resort mga kababayan ko. Diyan po sa tabi, mga kababayan, meron pong isang puti na malaking bahay, kulay puti po, na yun nga po pag-aari ni Atong Ang. Oo. Madalas daw po mga kababayan, nandyan nagpapahinga. Oo. Si Atong Ang noong araw. Pero ngayon mga kababayan, tila ba parang kayo'y magtataka, nasa tabi ng dagat, tabing-tabing dagat, na para bang kung mayroon kang gagawing mga kwento sa buhay, pwedeng padaanin sa dagat, diretso na sa bahay. Oo, ganda At ngayon nga po, sa paghahalughog, pagsusuyod ng mga operatiba para makita, ito pong si Atong Ang, dahil nga po ito'y wanted na sa salang patong-patong na pagpatay sa mga sabungero, na itinuturo din na mastermind. Ano po? Mga kababayan ko, oo, pinuntahan na yun, hindi pa rin nakita. Eto na, pasok! National Capital Yan. Region. At dito po yan, mga kababayan ko, dito po, O, sige, pakinggan natin. Mga kapuso, time check po. Ngayon po ay 1:15 PM nang dumating po yung mga operatiba ng National Bureau of Investigation, National Capital Region at Olonga po sa isang beach house dito sa bahagi ng Barangay Pundakit sa bayan ng San Antonio sa Sambales. Bitbit po nila yung arrest warrant para kay... Nakarating ako dyan may litrato ko dyan, hanapin ko nga. Oo, nakarating ho ako dyan, mga kababayan siguro matagal ng panahon yun. Siguro mga 2016, gano'n, Oo. Mga kababayan ko, ganda ng bahay. Oo, para bang napakagandang gamitin na kung sakaling tatakas ka, sa dagat, sasakay ka lang ng speedboat, tapos tama nga si si Belen Reyes, tatakas ka, sasakay kang speedboat, mga kababayan ko, diretso ka na ng West Philippine Sea, diretso ka na, tawirin mo na yan, papuntang Malaysia kung saan ka pwedeng mag-exit. Mga kababayan, ang ganda nga, iniisip ko ngayon ko lang naisip na pwede pala yun. Kasi nga mga kababayan ko, kung inyo maalala, yung pong mga sila Roque at sila Alice Go, mga kababayan ko, ay pinaghihinalaan din na dyan po dumaan sa may Sambales para tumakas. Oo. Mga kababayan ko, ayun, nakita natin mga kababayan ko, na na pwede rin gawin ni Atong Ang yun. Kasi nga, meron po siya doon rest house. Maganda ho, mga kababayan, yung rest house niya doon. Ibang klase. Talaga ho, mga kababayan Ewan ko nga, sa dami na ho ng property ni Atong Ang, hindi ko alam kung yan di ba, naaasikaso pa.
Eh sa bagay, maraming pera. Maglalagay lang ng tauhan, maglilinis, mag-ayos, di ba? O tatawag, o darating ako dyan, handa mo yung kama. Parang gano'n, ano? Parang ganito lang yan. Nanang, Manong, Tatang, darating ako dyan, ha? Kasama ko si Sunshine, handa nyo yung kama. Di ba? Sekreto lang, ha? Darating kami. Naka-speedboat kami. Nakayati kami. Kasama ko si Gretchen. Sarap buhay, ano, mga kababayan ko. Ngayon, mga kababayan ko, dito nga, ewan mo kung nakita na dito, ano. Atong Ang para po doon sa kidnapping at serious illegal detention case na inisyu po ng Branch 26 ng Regional Trial Court ng Santa Cruz, Laguna. Ito pong sinasabi po na ito na beach resort ay pagmamayari daw ni Ang base sa impormasyon na nakalap. Pagmamayari niya talaga yan noon pa. Oo, hindi. Sabi ng mga tao Catherine Galpo, bakit? Kama, hihigaan nila yun. Ano ka ba? Sa alangan naman ng asikasuhin, ihanda nyo ang garahe. Diba? Kasi kung ako, halimbawa, tatawag ako, may rest house ako sa Pangasinan. Isan, ihanda mo, ha? Maglinis ka, ha? Lalong-lalo na, yung kama, kailangan hindi makati, ha? Magpalit kayo ng punda tsaka kobre kama. At ihanda nyo yung mga towel na hindi inalmiror lang. Diba? Diba nung araw, yung mga natin, yung mga kama, ang kobre kama natin nung araw, katsa, no? Yung katsa na pinagtahi-tahi, pati kumot nga Ang kumot natin, alam nyo yung katsa, yung supot ng arena na pinagtagpi-tagpi, ano? Sino nakagamit nun? Sige nga, hindi kayo laki sa hirap kapag hindi ho kayo nakaranas ng kumot na galing sa pinagtagpi-tagpi ng supot ng arena. Di ba? Di ba? Ngayon. Sino nakaranas nun? Eto na, mga kababayan ko. Ang nun sabi ni Elizabeth, yan, nasubukan. Mga kababayan, yung po kapag inalmerol, yung po bang, ewan po bakit yung mga nanay at tatay natin, lolo't lola natin nung araw, abay, binabalnawan sa pinakulong gawgaw, ano? Putik na lang, tigas Di ba? Sabi ko, bakit kaya gusto niyang, ina-armerol, ang tigas-tigas. Di ba? Kita nyo, di ba? Nakakahiwa na siya. Ayan! Putik na yan, mga kababayan ko, totoo. Nagagasgas ang itlog ko doon, Di ba? Oo. Pag kinumot nyo, mga kababayan, hindi komportable. Para bang, ano ba to? Para daw hindi agad madumihan. Yun ang katwiran. Oo. Kasi nung araw, wala namang washing machine. Wala ring laundry. Mano-mano ho yung mga nanay at tatay natin, mga lola natin na naglalaba ng mga damit natin at pati na rin ng mga kobre kam at mga kumot at mga punda. Kaya mga kababayan, talagang nakakaisip sila na mapapatipid yung pong mga trabaho nila, naisip ho yung pag-almerol ng mga kumot, at saka ng mga punda. Sinanay ko, yung uniforme ko, inarmerol. Yan na nga. Nako, antiga sa katsalo. Di ba? Nung araw, may palo-palo pa. Meron pang brush, kaya lang mga kababayan, yung brush, madaling makasira ng damit di ba? Pero dito, mga kababayan ko, eto na. Bakit nga ba tayo napunta dyan sa kobre kama? Putik na yan
Ang pinag-uusapan natin dito sa pagdakip kay Atong Ang dahil hindi na nga ho makita, abay napunta tayo sa Kobrekama. Buti, ang hirap talaga pag madaldal yung vlogger nyo, oh. Lalagyan pa ng tina, oo. Yung tina, mga kababayan ko, yung kulay blue, oo. Yung kulay blue ho yun, mga kababayan. Bubud-bud nyo yung naka-plastic, mga kababayan, na taga 50 centavos na bibilin mo, naka-sachet. Tapos bubuhos mo yon. Tapos doon mo ano yung kulay puti. Ginagamit yon sa kulay puti. Nako, mga kababayan, alam ko ho yan kasi naging labandero ko. Kapag ka yung damit mo, manilaw-nilaw na, gagamitin mo yon na pang-balnaw. Gaganunin mo. Tapos mga kababayan, yung dilaw mawawala. Magiging kulay nangangasol-ngasol na. Di ba? Di ba mga kababayan? Ayop na to. Oo, tama na nga yung comment nyo. Usapang paglalaban na yan, eto na. ng NBI. At yung iba pong mga operatiba nandito ngayon sa labas dahil lima lamang po, no, yung mga operatiba na pinayagan na makapasok doon sa loob. Pagdating po dito, hinarap sila ng care. Ay, bakit 5 lang? Yan ang problema no? Bakit 5 lang ang pinapasok? Dapat lahat. Kung 5 mga kababayan, halimbawa, nandun sa loob si Atong Ang. Sabihin na, ilang kayo? 5 po, boss. Ilan yung nasa labas? Meron pa pong 5, 10 kami, boss. Okay na ba sa inyo? Tag sa 10 milyon. Wala kayong nakita, Wala kayong nakita rito, Wala ako rito. Tag sa 10 milyon kayo. 100 milyon. Okay na sa inyo? Mga kababayan ko, kapag kaganon sino ba naman ang hindi matutokso? Yung 100 milyon para kay Atong Ang, barya lang yun. Barya lang yun, mga kababayan. 100 milyon? Nakaw! Diba? 5 lang daw ho yung pinapasok dyan sa resort ni Atong Ang dyan sa may Pundakit, Sambales. Ngayon, mga kababayan ko, paano yung kapag nakita, baka nga nagkakapi si Atong Ang ng ganito, parating yung 5, no? Yayangga-yangga si Atong Ang. Kamusta? Ilang kayo? Sir, good morning po, good morning. Tara, kape muna tayo rito. Halika, magkwentuhan tayo. Titimpla mo nga manong tong 5 bisita ko ng kape. Siyempre nagkakape. Sir, may warrant po kayo. Sir, paano na ito? Nako, mamaya na natin pag-usapan yan. Ilan ba kayo? Sir, 5 kami dito, 5 sa labas. 10, sir, 10. Akin na yung mga ninyo, yung mga bank account ninyo. At transferan ko ng tag sa 10 milyon. Tanong ko, maging honest kayo mga kababayan ko. Tanong ko sa inyo. Kung ganon, nakita nyo si Atong Ang, inoperan kayo ng 10 milyon kada isa sa inyo. Magtitinginan pa yung mga yan, mga kababayan, Bro, 10 milyon na to, bro. Matagal-tagal natin itong kikitain, bro, sa pagtatrabaho, bro. Sige, tanggapin na natin. Magmangmangan na lang tayo na wala tayong nakita. Diba? Ngayon, mga kababayan ko, tanong ko sa inyo kung sa inyo yon hindi nyo tatanggapin yung 10 milyon. Sige nga ho, mga kababayan ko. Paki-comment naman dyan. Hindi, lang tayo. Maging honest lang tayo. Yung 10 milyon ba ay hindi nyo tatanggapin, mga kababayan? Sige nga ho. Aber? Mga kababayan, magbubulag-bulagan yan. Oo, magbubulag-bulagan yan. Baka mga kababayan magpapa-picture. Picture mo ko dito, kunyari, hinahalughog ko. I-video mo ako dito, binuksan ko yung kwarto. Pati CR, pati yung bodega.
Pati yung ilalim ng kama, sinilip ko. Di ba? Oh, mga picture-picture pagdating doon. Oo, ha? Pagdating doon mga kababayan, alam na nila kasi doon pa lang sila sa loob, ha? Nakikipag-coordinate na. Sasabihin ng mga pulis, oh. Sir, wait lang at tatanungin namin yung aming kasama sa labas. Oo. Yung team leader namin, okay na. Yung mga nasa labas, mahirap na. Gaganyan, mga kababayan. Ngayon, yan. Chat. Okay na. Sir, may ganito, may ganyan. Di ba? Tapos yung nasa labas, makikipag, nego. Dagdagan ka mo ng tag 2 milyon. Sige na, 12-12 tayo. 12-12 tayo, 12-12. Para everybody happy. Mga kababayan ko, nangyayari yan sa totoong buhay. Ang problema kapag kamayaman ang tao, mahirap hulihin talaga. Maraming panuhol. Kaya kahit na sayurin ninyo ang buong Pilipinas, kahit makita ninyo kung sa harapan ng mesa merong sandamakmak na pera, ay nako mga kababayan ko, mabubulag kayo bigla. Diba, mga kababayan ko, 12 million. Aba, mga kababayan, mansion na yun sa probinsya. Kapag ka meron kang 12 million, patayo mo sa probinsya yan. Naku, napakalaki at napakagarang bahay na. Oh, diba? Sipin nyo maigi. Kaya sinong hindi matutukso? Tapos mga kababayan, yung pera na 100 milyon, malamang mga kababayan, ilang oras niya lang kinita yun ni Atong Ang saan? Sa online sabong nila ni Duterte. Ganon. Antindi, di ba? Kaya, alam mo mga kababayan ko, ewan ko ba? Oo. Nung panahon ni Digong, ginawang ginawang advisor. Taker at nakipag-coordinate dun sa abogado at ang pinayagan nga lang po ay iilang operatiba at ngayon kasalukuyan na hinahalughog po yung property na ito. Yung muna pinitas mula po dito sa Zambales. Ako po si James Agustin para sa... Nako! So ayun na nga. 5 lang daw ang pinapasok kasama yung abogado. Siguro, ayun, ganon. Mga kababayan, hindi ko naman sinabing nangyari yan, ha. Liliwanagin ko, baka mamaya misinterpret na naman ng mga bobot tangang ng mga DDS. Populutin na naman yung sinabi ko. Lalong-lalo na yung mga aso ni Libayan. Mahihina mga ulo nun. Mga kababayan ko, nangyayari ito sa totoong buhay. Napapanood natin to sa mga pelikula. Pero mga kababayan, ang mga gumagawa ng mga pelikula, diyan po mga kababayan, humahango sa totoong buhay na pangyayari. Po. So ngayon, mga kababayan, sa tingin ninyo, madali bang hulihin si Atong Ang o mahirap? Mahirap, mga kababayan. Mahirap hulihin ang may kapangyarihan, ang may pera, ang sobra-sobra ang pera. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit si mga Berto nahuli agad nung nagnakaw ng papaya. Kasi mga kababayan, ano pa naman ang pagtataguan nun? Oo, sa isang maliit na silid nila na nasa squatter area, mga kababayan, kahit saan ka umikot dun, ikaw kagad makikita. Di ba? Nakakita na po ba kayo mga kababayan ko ng bahay na pagbukas nyo ng pinto o kaya sumilip kayo sa bintana, lahat na ng kabuuan ng loob ng bahay, kita nyo na. Kasi mga kababayan ko, pagpasok nyo ng pinto, yun na yung sala, yun na yung kusina, yun na rin yung kama, yun na lahat mga kababayan. Hanggang ngayon, meron pa rin ganyang buhay. Tandaan nyo. Tulad na lang ho nung nag-humanitarian tayo, kasama ko sino ba? Sino ba mga kasama ko doon? Yung mga DDS vlogger. Si Biyahe Nicoy. Sila ay Austria. Ewan ko kung napanood nyo yun. Meron kaming humanitarian na ginawa dyan
sa bandang Caloocan, mga kababayan ko, meron kaming tinulungan nila yung Austria, yung matanda. Pagkatingin mo, mga kababayan, sa pagbukas mo ng pinto, yun na lahat. Oo, yun na lahat. Wala na. Pagbukas mong ganon, yun na yung kusina, yun na yung sala, yun na yung kwarto, yun na yung kainan. Lahat, mga kababayan ko. Grabe, ganong buhay, no? Oh, pero mga kababayan ko, biruin nyo, tumanda na nando doon sa ganong pamumuhay. Antindi. Ibang klase yun, mga kababayan. Ano? Oh, di ba? Yan, oh, to. Oh, yan, oh, napanood ni Pachuchay. Oh, napanood din ni, alam nyo mga kababayan ko, ayaw na kasi ng ng opisina namin. Yun daw kapag ka namimigay kami, may mga ganyan, binibidyo. Kaya ngayon yung mga ginagawa namin, wala na. Oo, wala na. Oo, nakakagalitan ako ng board Oo, sabing ganun Huwag na, kapag ka nagbigay tayo, dapat tahimik lang. Hindi pinagyayabang. O, di ba? Hindi na binibidyo. Wala tayong magagawa. May kasama tayong mga vlogger Sabi ba naman huwag ka lang magsama ng vlogger, magsama ka na lang ng tao dito sa opisina. Ganon, nagtampo ko, hindi ako pumasok ng 1 taon, mga kababayan, sa opisina. Nag-vlog lang ako ng nag-vlog. Oo, hindi nyo ba napansin, hindi ako nag-opisina. 1 taon, nagtampo ko dahil nga doon, pinagsabihan ako. Oo, pero sumusweldo pa rin ako O tapos kanina mga kababayan, sabi nung ng opisina, "Share, humanap na daw po kayo ng ng gusto niyo pong kotse." Oh. Ayos ba? Ayos ba mga kababayan ko? Sabi "Share, humanap na daw po kayo ng gusto niyong kotse." Oo, para ma-release na po yung incentives nyo. Tende, no? Sarap ng buhay, di ba? Taon-taon, mga kababayan, may incentives ako na bagong sasakyan. At, kita nyo mga kababayan ko, monthly, hindi ako pumapasok sa opisina. Oo. Abay, pinapasweldo ko, mga kababayan ko, 100,000 kada buwan. Di ba? Ayaw nyo pa ba ganong buhay, mga kababayan ko? Ayaw nyo pa? Okay na yun. Sabi ko sa inyo, mga kababayan ko okay na yun. Yung wala kang ginagawa. May pakotse kada buwan. Kada taon. Tapos, may pasweldo pa. Wala kang ginagawa. Pirma-pirma ka lang. Kaya kung inyong mapapansin, dito na lang ako pumipirma kapag may mga dapat pirmahan. Diba? Dalawa lang naman kami ni Jen, tsaka yung 6 na aso namin. Diba? Tsaka yung nanay ko. Mga kababayan, gugustuhin ko pa bang magnakaw? Gusto ko pa bang gumawa ng kasalanan para sa katiting na barya lang? Isipin yung maigi, Isipin yung maigi. Okay na ako, kaya nga mga kababayan, ako, kahit sino tirahin ko, walang papalag. Di ba? Kasi alam nila ako. Di ba? End times di ba? Nangawit na yung mukha na itong reporter ng GMA7, mga kababayan. So, eto na. Mga kababayan ko, dito na tayo kay Joel Villanueva, dito na, Eto na, mga kababayan ko, nawawala mga panganay mo sa lista. Hoy, sino ba to? Si Alamat ng Bayan. Nawawala mo. Totoo naman Sabi ko nga sa inyo, ang buhay ko parang, dyaryo, nakalathala, mga kababayan. Hindi ako nagtatago. Bakit? Mga kababayan, naman ang itatago mo. Magpapaka-plastic ako at magpapaka-ipokrito sa inyo. Parang si Sara Duterte. 6 na panganay. Mga kababayan ko, kita nyo naman. May naririnig ba kayo? Na
na galit sila sa akin bilang ama nila. Wala. Bakit? Bilang ama, yung mga responsibilidad mo sa mga anak mo dapat ay gampanan mo. Kahit anong mangyari. Tandaan nyo, para walang maibato, maisumbat sa inyo. Bilang ama, lahat ng mga magagawa mo sa mga anak mo. No. Mga kababayan bigay mo lahat. Kita nyo, di ba, mga kababayan ko? Wala. Oo, lahat ng mga anak ko, mahal ako. Our beloved Boss Mike Cervera.